Si Coach Paul, nandiyan na rin siya. Ang ating Vice Mayor kay Dodot Jaworski. Tayo ang panalo Vice Mayor Jaworski. Number 3, show mo panindigan mo sige. Dodot Jaworski, Dodot Jaworski, Dodot Jaworski. Morning. Ayo, bata, mamaya naman ulit. Kailan nalabas yung bago? Sabi ko na kayo na. Kaya nga. Mas maganda yung kasi Mas presko yun. Yung pagpili ng mga lupa na makatulong pinapili ng mga Matulog ka na mahaba pa. Apat na brigada na nila pero problema yung hulog sa pagkakaroon ng lupa. Hindi nila alam kung mapapasama nila pa. Kahit hindi, ginawa na naman nila kung saan. Binili yung lupa mula sa nagmamanalo ng lupa sa Rizal. Hindi sa ulo, hindi sa pagkakaroon na yung mga presidente ng Rizal at lahat ng pamahalaan. At isahan ang paghulog sa lahat ng pamahalaan. Noong sa ngayon, napasama nila na yung lupa na nagkaroon na nila tinitirahan. Ang good news, halos na pinilaan ng lokal na pamahalaan ang malaking bahagi ng lupa ng Bintek. Wala na kayong dapat ipangamba sa kasiguraduhan nyo. Alright? At yung mga magiging sunod na hakbang kasama kayo sa pagpantano. Ang hangad ng lokal na pamahalaan, mabigyan kayo ng matiwasay, malinis, safe. Mahalaga yung ligtas na pabahay. O ano man yung magiging hakbang natin, pagmimitingan po namin yan, basta kasama po kayo sa magiging plano. Sa ngayon, wala na kayong dapat ipangamba. Secure na ang Victor, ha? Kasama yan. O last na lang, ang hiling ko lang po, ha? Huwag po makikinig sa kahit na sinong mga tao o politiko na magsasabi
na para masigurado ang diskarte o ano man gagawin kayo sa kanila. Tandaan nyo, ang magiging pag-uusap ay direct at kayo at ang lokal na pamahalaan. Naninira pa. Kung magsalita, fake news pa. Dito sa lungsod ng Pasig, marami po dito ni hindi nakapagtapos ng high school, pero marangal ang trabaho. Mas mabuti pa sila kaysa ibang mga college graduates. Ang ginagawa lang po nila, trabaho araw-araw para may mapakain sa sarili nila at sa pamilya nila. Hindi ba yan ang tunay na ugaling Pilipino, ugaling Pasigenyo? Dapat po tayo dito, sa totoo lang, nagbibigayan po tayo ng tulungan. Meron talaga mga Pilipino nakakalamang sa iba. Pero tayo nga po kahit dito po, sa sariling Vic Fair, pag bumibisita po kami dito, pag may patay po dito, nakikita ko po kahit yung mga kapitbahay, tumutulong po doon sa pamilya. Dito po sa Vic Fair, maayos ang tao. Dito sa Vic Fair, meron po silang ugaling Pasigenyo. Alam po nila, pag may nangangailangan, tutulungan po nila. Pero, wala tayong magagawa. Merong mga iba, walang ugaling Pilipino, ugaling Pasigenyo. Pero sa totoo lang, hayaan na po natin sila. Huwag na lang po natin sila pansinin. Dapat tayo dito, masaya tayo. Dapat dito, sa ginagawa ni Mayor Vico para sa lungsod natin, dapat proud tayo sa lungsod ng Pasig. Subukan niyo pong kwentahin. Kung may mga mamayang gabi, pag wala kayong magawa, may calculator kayo, tingnan niyo po. Ilan kaya yung binigyan ng 500? Ilan yung binigyan ng 1.5? Ilan yung pinamahagi na bigas? Ilan yung magkano yung mga bill? Alam mo, billboard sa C5, alam niyo kung magkano? Walang billboard na 50,000 lang per month. Ang billboard na isa sa C5 umaabot na ng ₱1,000,000 kada buwan. Ganun kamahal. Bakit? Anong meron? O anong akala nilang meron sa City Hall? Nagagastos ka ng milyon-milyon, sa totoo hindi lang milyon, nagagastos ng ₱1,000,000,000 para lang maupo. Yung mga fake news sa social media, nakita niyo yung sa persons with disability? Ginamit, kawawa, may kapansanan na, ginamit pa na gano'n. Alam niyo, hindi naman basta nangyayari yan. Magastos po gumawa ng ganyan. Hindi ba tayo napapaisip? At yung iba, handang gumastos ng ganun kalaki. Alam naman po natin, magtanong kayo sa kahit sinong negosyante sa buong Pilipinas, meron bang negosyante na gumagastos na wala lang? Ang negosyante, pag gumagastos, kailangan bumalik yung puhunan niya. Dapat yung interest. Pero alam niyo sa Pasig, nalagpasan na natin yung ganyang klaseng sistema. Yung sinasabing siklo ng korupsyon at kahirapan sa Pasig, malayo pa tayo sa perpekto. May mga mahihirap pa rin sa Pasig, pero yung siklo, yung masamang siklo ng korupsyon at kahirapan, naputol na po natin sa lungsod ng Pasig. Ano yung siklong tinutukoy ko? Yung siklo na ito, pag malapit ang eleksyon, nagastos ng sobrang laki yung kandidato. Pag nanalo, babawi din ng sobrang laki. Napabawasan yung para sa tao. Naputol na natin yung ganyang klaseng siklo sa lungsod ng Pasig. Ang masakit kasi, alam mo yung pinakamasakit sa siklo na yan? Yung pinakamasakit sa lahat. Bukod sa parang ginigisa tayo sa sarili nating mantika, nagkakaroon pa tayo ng utang na loob sa kanila. Nagkakaroon tayo ng utang na loob doon pa sa gumagawa ng mali. Ngayon yung pinutol natin. Kaya papansinin po ninyo ano pong ginawa natin ngayon sa lungsod ng Pasig. Paano natin pinutol yung ganyang klaseng siklo? Tinapos natin yung takutan, pinulduhan natin yung palakasan, pinutol natin yung korupsyon na nangyayari, tinanggal yung mga kickback, yung porsentuhan sa mga kontrata ng pamahalaan. At yung mga simpleng bagay katulad na tinanggal natin yung mga pangalan, mukha ng politiko sa mga proyekto ng gobyerno.
Naalala niyo po dati, kada poste may nakalagay na pangalan ng politiko. Tinanggal po, alam niyo kung bakit natin yung totoong dahilan kung bakit natin hindi ginagawa yun. Kasi hindi naman galing yan sa politiko, hindi yan galing sa bulsa namin. Kaya sinasanay natin yung tao sa tama para tuluyan ng maputol yung siklo ng kahirapan at korupsyon. Pinapakita natin sa tao na, uy, mga kababayan, wala kayong utang na loob sa mga politiko. Kaya natin yan. Wala tayong utang na loob. Tigilan na natin yung ganong klaseng pag-iisip. Ang trabaho natin, pagandahin ng inyong pamahalaan, ayusin ng sistema, pagandahin ng mga proseso, ayusin, pagandahin ang mga benepisyo at tulong na pangmatagalan para sa mamamayan. Senegal! Magandang gabi po, Barangay Sumilang! Ayan. Una po sa lahat, nagpapasalamat po kami sa inyong mainit na pagtanggap. Alam niyo po, dito nakaraan, umikot po kami dito, no? Talagang lumalabas po yung tao at sinasalubong po kami. At yung iba, natatandaan po ako. Sabi sa akin, mananalo ka na ngayon. Ayan po, kung hindi niyo po maalala po ninyo ng magandang gabi rin po kay Kamay. Si Kamay, yung ating mga staff. Alam niyo po, may kwento ko lang po. Nung ang CSO Academy po ay minsan pong naging tahanan ng Barangay Sumilang. Nung wala po kaming opisina, pinatuloy po kami ng Barangay Sumilang for almost 4 months. Palakpakan po natin ang inyong pamunuan. Maraming salamat po. Alam niyo po, kung maalala po ninyo, noong 2022, kasama na rin po ako ni Mayor Vico. No? Bagamat hindi po tayo galing sa malaking pamilya, hindi man po tayo galing sa politikal na pamilya at wala tayong malaking makinarya, pinagkatiwalaan po tayo ni Mayor Vico at nila Congressman Roman Romulo para maging bahagi ng dating ng Pasig. Ang tatay ko po ay isang repairman. Alam niyo po yung repairman? Yung nagbubuting-ting-buting-ting. Ang ginagawa niya po mga speaker, ayan. Pag naging garalgal po yung tunog niya, naging basag, ang pwesto po namin nandoon sa kanto ng Santo Tomas sa may gasolinahan. Doon po ako lumaki. Kaya pag nasira po yung speaker ninyo, dalhin nyo lang po doon, sabihin nyo lang po ang pangalan ko. Sisingilin pa rin po kayo. Mahirap lang po kami. Nandiyo ba si Papa? Pero alam niyo po, ang ibig ko lang po sabihin, galing din po tayo sa ordinaryong pamilya at napagkatiwalaan ni Mayor Vico. Pero hindi po tayo pinalad. May ibang kalooban ng Diyos. Pero kung maalala po ninyo, ang plataforma ko po noon at ang ating pong advokasya na dinala nung kampanya noong 2022 ay good governance. Hindi naman talaga mahirap maunawaan ng good governance. Wala po yung iniwan sa mga nanay po at tatay na namamalengke. Diba? Pag bibili tayo ng isda, ang gusto natin yung hindi mapula yung mata para hindi bilasa. Ang gusto natin sa isda, yung good. Pag bibili tayo ng gulay, ganun din. Gusto natin yung verde pa talaga, yung good. Pagdating sa governance, ano pong gusto natin? Siyempre yung good pa din. Kaya naman, bagamat hindi po tayo pinalad, wala tayong posisyon o kapangyarihan o opisina sa gobyerno, itinayo po natin ang kauna-unahang City CSO Academy sa buong bansa. Dito po natin yung ginawa sa Pasig. Yan po ay para sa mga leader ng pamayanan, HOA, senior citizens, person with disability, LGBTQ+IA at iba't ibang sektor. Alam niyo po kung i-enroll po yan sa mga leadership institute, halimbawa Ateneo School of Government or AIM, ang bayad po dyan, 70,000 hanggang 150,000 pesos. Dito po sa Pasig, yung itinayo po natin, libre po at wala pong bayad. At alam niyo po ba, ilang taon ang pinakabata na gumraduate sa amin? 82 years old. At may 270 graduates na po kami. At ginagaya na po tayo sa iba't ibang bahagi ng bansa. Naparangalan po tayo dyan ng DILG at iba't ibang institusyon. Pero bakit ko po ito kinukwento? Ano po, yung parangal, wala naman po talagang, hindi lang po talaga ganun ka-importante. Importante, kahit hindi po tayo pinalad yung 2022, nagtrabaho po tayo at ginawa po natin yung ating makakaya para makatulong sa Pasig. Mga kasama sa Barangay Sumilang,
paano pa po kaya kung pagbibigyan nyo ako this 2025, mas hihigitan pa po natin at mas gagalingan pa po natin. Kaya naman po, sana this 2025, isama nyo na po, 6 out of 6 na po, vote straight, Giting ng Pasig. Siyempre sa pangunguna ng kampiyon ng mabuting pamamahala, Mayor Vico Soto. At siyempre, Vice Mayor Dodot Jaworski. Sana pagbigyan nyo na po kami kasama sa konseho. At ang ating congressman na talagang nagsusulong ng makabuluhang reforma sa edukasyon, Congressman Roman Romulo. At huwag nyo na po rin kalilimutan, isama nyo na po, number 14 po inyong mga balota, Coach Paul Sinogat, ang coach nyo sa buhay. Maraming salamat po. God bless Barangay Sunila. Noong 2019, noong una po kaming nagkasama ni Mayor Vico para pumalahot sa politika. Noong panahon nun, iba pa po eh. Hindi pa katulad ngayon. Pero noong panahon po na yun, ang Barangay Sumilang, tumindig kasama namin. Binoto si Mayor Vico. Sinigurado nyo panalo ang good governance. Kaya ngayon 2025, alam natin ang totoo dito sa Barangay Sumilang. Tutulungan natin si Mayor Vico na makuha po ang tunay na mga kakampi niya. Yung mga tao na sa totoo. Kasi sa totoo po yung sinabi kanina ni Volta, minus yung fake news ni Volta yung sinabi ni Volta kanina, dito sa Pasig po kahit saan kami pumunta, makikita po ninyo yung appreciation nila sa ginawang trabaho ni Mayor Vico. Kahit saan kami pumunta po talaga, natutuwa ang Pasig. Pag lumabas po kami ng Pasig, sa totoo, yun, tama yung sinabi ni Volta kanina eh. Subukan nyo po, lumabas kayo ng Pasig, magsuot kayo ng t-shirt na may nakasulat, na taga-Pasig kayo, tatanungin ka agad sa inyo, Mayor Vico? Yan po talaga, yan ang totoo. Ang totoo po, binigyan po tayo ng pride ni Mayor Vico bilang mga Pasigenyo. Parte ng ugaling Pasigenyo, marunong tayo mag-appreciate ng tao nagbigay ng karangalan sa ating lungsod. At mapapakita po natin yon. Pag siguraduhin po natin, tulungan na po natin sa darating po na eleksyon. Sana po lahat tayo straight Giting. Magandang gabi, Barangay Sumilang. Mabuhay po ang lungsod ng Pasig. Barangay Sumilang! Sino ang mayor niyo? Ang mahusay na mayor! Magandang gabi, Barangay Sumilang! Ramdam na ramdam po namin ang energy ng Barangay Sumilang! Grabe! Yung mga nakatayo sa dulo sa may kanan, gising pa ba kayo? Yung mga nandito sa likod, okay pa ba kayo dyan? Yung mga nakaupo, yung mga nandito sa kaliwa. Grabe! Ang taas ng energy natin dito sa Sumilang. Maraming salamat po sa inyo. Naku, grabe talaga. May mga pa-sticker pa. Ano ba saan pagaling yan? May mga sticker pa. Maraming salamat. Siyempre, kailangan ko magpasalamat sa inyong mga opisyales. Kahit ako yung ibang kagawad nandiyan po sa likod. Pero, siyempre, higit sa lahat, binabati ko ang pinaka-cute na kapitana sa buong lungsod ng Pasig. Akay! Ayan ang sinasabi ko. Papasalamat din po kami dahil nakikabit po kami sa kuryente ni Tito Pepe. Andyan po ba sila? Yung makita. Magandang boss. Maraming salamat po. So, Sir Penny, sandali lang, relax lang kayo. Relax lang po kayo, baka masira po yung gate ninyo sa ginagawa. Nakakalimutan po. Ay, maganda po.
Maraming salamat po. Relax na. Ma'am, upo muna kayo dyan. Alam naman po ito ng bawat taga-Sumilang at bawat Pasigenyo. Kung talagang pag-iisipan natin, kung titingnan natin, ang laman ng puso natin, alam naman po natin ang katotohanan. Alam natin yung siklo na yan. Gagastos naman nakipag-eleksyon. Kung manalo, alam na natin kung anong susunod. Ang problema, pag ganun ang siklo, yung serbisyo ng pamahalaan, laging kulang. Pwedeng sabihin, ay kasi may project pa rin naman, may nagagawa pa rin naman. Pero hindi buo yung puwersa ng kaban ng bayan. Bilang mga Pilipino, alam mo, minsan nakakalungkot, di ba? Nakakarinig tayo. Siguro sa Pasig, hindi na masyado. Pero minsan may mga naririnig tayo sa ibang lugar ang sinasabi, okay lang naman, kurap, may nagagawa pa rin naman. Nakarinig na kayo ng gano'n. Di ba minsan may naririnig tayong gano'n? Nakakalungkot. Parang bilang mga Pilipino na itanim na yan sa utak natin. Dapat hindi tayo makontento na 50% lang. Dapat hindi tayo makontento na 90% lang ng kaban ng bayan ang nagagamit para sa atin o para sa kapakanan ng bawat mamamayan. Huwag tayo makontento hanggat hindi 100% yan. Walang kulang, walang bawas. Alam na alam nyo kung magkano, may breakdown pa tayo. Halos kada magkano yung mesa, magkano yung ganyan, naka-breakdown po yan. Lahat po, nakikita kung magkano yung sa IT, magkano yung bawat tower, magkano yung kalsada. Hindi lang naman building yung pinapagawa. Diba? Yung magkano yung kable, magkano yung sa parking, magkano yung fit out, lahat kita po natin. Hindi naman po ganun dati, di ba? Dati, nung huling pinagawa yung City Hall, ilang years na nakalipas, meron ba dito kahit isa sa atin, alam kung magkano yun? Wala. Sa dami, ilang daang tao na ang natanong ko, walang may alam kung magkano yung mga lumang project. Pero ngayon, nandito na tayo, binuksan na natin yung pamahalaan. Pwedeng makilahok ang taong bayan bukas. At hindi po ito mananatiling ayun lang, binuksan natin, tapos na, hindi po. Naglinis tayo ng pamahalaan, bilyon ang natipid natin, yun na ba yun? Hindi po. Nag-ayos tayo ng pamahalaan, nag-ayos tayo ng mga proseso. Ngayon, nagbubunga na yung mga pinaglaban natin na pagbabago at reforma. Mga proseso nito, paganda ng mga programa at serbisyo ng inyong lokal na pamahalaan. 2019, sinimulan natin ng pagbabago, marami tayong nagawa, kahit naabutan tayo ng pandemya, may mga accomplishment pa rin po tayo. Pero ang totoo, simula 2022, lalong bumilis pa ang trabaho ng ating pamahalaan. Alam niyo po, ang isa sa pinakamalaking dahilan ay dahil binigyan niyo po ako ng mga maayos, matitino, at matitibay na City Council. Kahit paano gumaan yung trabaho ko. Kahit paano di na ako namumblema araw-araw. Dahil alam ko, may mga tumutulong sa akin. Hindi kaya ng mayor lahat. Kahit anong galing, kahit triplehin mo pa yung galing ko, hindi kaya ng mayor lahat. Sa laki ng City Hall, sa laki ng lungsod natin, marami akong hindi nakikita, marami akong hindi mapupuntahan. Kahit araw-araw nag-iikot, kahit araw-araw nagtatrabaho, lagpas na sa taktang oras, pero kulang pa rin yun. Hindi kaya ng mayor lahat. Hindi kaya ng iisang tao ang lahat. Kakapusin din tayo kahit papano, pero kung kasama natin silang lahat, kumbaga sa sasakyan, hindi pwedeng yung driver gustong dumiretso, pero yung mga pasahero, inaagaw yung manibela, kaliwat kanan, ng gusto lumiko. Disgrasya po ang mangyayari doon. Kailangan iisang direksyon natin. Alam niyo, bago mabuo ang giting ng Pasig, ang una ko lang naman tinanong sa mga nag-a-apply ay, ano ba yung dahilan kung bakit niyo ba gustong maging konsehal? Ba't niyo ba gustong tumakbo? Kasi kung ang dahilan kung ba't gusto niyo tumakbo ay dahil gusto niyo pakapalin ang inyong wallet, hindi kayo bagay sa giting ng Pasig. Pero kung tunay na serbisyo at naniniwala kayo sa direksyon na tinatakbo ng ating pamahalaan at ng ating lungsod ngayon, ay pwede kayo sa giting ng Pasig. At kaya nabuo itong team na ito. Sa Congressman, sigurado na tayo dito sa taong ito. Alam nyo, pag nasa-stress ako, minsan, pag nalulungkot ako, binabasa ko lang yung polyetos ni Congressman Roman, nabubuhayan na ako ulit. Alam niyo kung bakit?
Pero alam niyo kung bakit? Kasi nakaka-proud eh. Yung mga nakasulat dyan, Congressman ng Pasig City ang gumawa. Congressman Roman Romulo. Vice Mayor natin. Siya po ang nagtrabaho para tumaas ang kandidat. Para tumaas ang antas ng City Council po natin. Alam niyo, hirap na magsalita minsan eh, pero City Council niyan, kaya dapat alam nyo kung ano yung nangyayari. Dapat bukas kami sa inyo. Dati, hindi naman nagko-committee hearing. Dati, kung ano lang yung kami gumagawa ng mga ordinansa dati sa Mayor. So, kasi walang mangyayari. Kaya, mga nagmamalaki ng iba, sila tumulong para daw maipasa. Sa totoo, mga staff ko nagsusulat ng mga ordinansa. Kami nagsusulat ng ordinansa dati. Ipapasa namin sa City Council. I-approve nila ni walang committee hearing. Ewan ko kung nabasa man lang. Pero ngayon, sa pangunguna ng ating Vice Mayor mula 2022, talagang nagtatrabaho din yung City Council. Marami sa mga panukala ngayon, hindi na sa amin ang gagaling sa Mayor's Office, nagmumula rin sa kanila. Nagkaroon tayo ng City Council na talagang aktibo, nagtatrabaho din. Kaya yung mga bagay katulad ng expansion ng local senior pension, yung libreng cremation, sa totoo, hindi na yan sa akin ang galing, sa kanila naman ang galing yan. Kaya gumaganda ang performance din ng inyong pamahalaan. Ang nanguna po dyan, wala na pong iba, Vice Mayor Dodot Jaworski. Accomplishment, malayo na ang narating ng ating lungsod. Giniba natin yung mga lumang kalakaran, tinataguyod na natin ngayon ng mga prinsipyo ng mabuting paggogobyerno. Pero mga kaibigan, hindi pa po tayo tapos. Sa susunod na 3 taon, kasama ang buong giting ng Pasig, mas marami pa tayong magagawa. Paiigtingin pa natin ang nasimulan na natin. Maraming salamat, Barangay Sumilang. Mabuhay ang ating mahal na lungsod, ang Lungsod Pasig. God bless sa ating lahat. Thank you.